Kinabahala ng Duterte allies ang welfare check ng ilang taga-Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hirit nila, baka mas mapaigsi pa nito ang buhay ng dating Pangulo. Si Hannah T. sa Politico Update. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa pag-aalala sa di umano'y butot balat na kondisyon ng 80-year-old na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatanggap umano ng impormasyon si Vice President Sara Duterte na nakapasok ang ilang taga-Philippine Embassy sa detention ng kanyang ama para mag-conduct ng welfare check. Duda at umalmarito ang Duterte allies sa Senado dahil mismong ang nagsuko raw sa kanya sa ICC ang tila may kapal ng muka na bumisita sa dating Pangulo. Naaresto si Duterte noong March 11 at itinurn over sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity sa ilalim ng drug war. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Sabi ni Senator Bongo, kadalasan hindi na raw matandaan ni FPRRD ang ilan sa mga nangyayari sa paligid niya. Kaya naman hiniling ni De La Rosa sa mga kapwa-senador na ikonsidera ang Resolution No. 18 na nag-uudyok sa Philippine government na hilingin sa ICC na i-house arrest si Duterte sa The Hague, Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. Ayon pa kay Senator Rodante Marcoleta, double standard daw ang ginawa ng ICC sa naging welfare check. Nung pumunta kasi siya ng Netherlands noong Mayo, hindi siya nakadalaw sa dating Pangulo dahil mga kamag-anak at legal team lang daw ang pinapayagan. Pero ang mga taga-Philippine Embassy nakapasok. Ang ICC no comment sa private situation ng isang detained person gaya ni Duterte. Pero paglilinaw nila, sinusunod nila ang international standards sa pagbisita ng consular representatives sa mga nakadetain na kailangang may approval nila. Sa All Members Caucus ng mga senador sa Lunes, September 29, inaasahang ilalatag ng Duterte allies ang isyung ito. Para sa Politico Nightly, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.